Ang tanong, Madam, hindi ka ba lugi niyan? Ang laki ng tinaas ng kuryente mo sa ice cream. Hindi ka ba lugi? May kinikita ka pa ba? Hello, hello, hello mga katindero, katindera. It's me again, Jennifer Mihian, tindera ng bayan. Dahil may dumating na isang love letter, bill ng kuryente. So, pag-usapan natin ang bill ng kuryente. Kung magkano nga ba nakokonsumo ng dalawang refrigerator. So, sa mga nagtatanong, magkano ba ang konsumo ng isang ref? Magkano ba ang nadagdag sa kuryente mo nung nagkaroon ka ng ref? Nung nagkaroon ka ng creamline ice cream, magkano ba ang nadagdag sa iyong kuryente? Masyado bang mataas? Hindi ka ba lugi? Ganyan sa mga nagtatanong. So, ayan, share ko sa inyo. Magkano nga ba ang nadagdag sa aking kuryente? So, noong una-una po, nung nagsisimula pa lang po kami ng sari-sari store, is wala po talaga kaming ref. As in, hindi po ako nagtitinda ng soft drinks na number 1 talagang pinakamabenta. So, ayun. Wala kaming soft drinks kasi wala kaming ref. Wala pa kaming pambiling ref. So, itinuon ko muna yung pampuhunan ko sa mga iba pang items na fast moving items na hindi ginagamitan ng ref. So, dun muna ako nag-focus bago kami nakabili ng ref na ito. 3 months kaming walang ref. So, sa 3 months na yun, ang binabayaran ko po kuryente is from 400 to 500 pesos po yung kuryente. So, yung ginagamit lang po namin yung mga ordinary na yung mga electric fan, ilaw, TV, yun pa lang talagang gamit namin noong nagsisimula pa lang kami. Washing machine wala pa po. Kusot yung paglalaba ko. After 3 months, nakabili na po kami ng ref. So, from 400 to 500, ang nadagdag po sa aming kuryente is 600 to 800 yung consume ng ref po na ito. Ayan, 2-door to. Sa taas, freezer, sa taas, sa baba, chiller. No, yan. So, ang binabayaran ko na po nun, around 1,000 to 1,200. No? Medyo malaki na rin. From 400 to 500, naging 1,000 to 1,200 po yung binabayaran kong kuryente nung dumating po itong ref na to. So, okay lang kasi mabenta po yung mga soft drinks. Sa mga soft drinks pa lang, bawing-bawi na. Tsaka sa mga frozen. After po nung, after a year, kasi 2 years na po ito tindahan namin eh. So, after a year, 1 year, nadagdagan po ang aming ref. Just freezer para sa aming creamline ice cream. Ito na. Ang nadagdag, ang nakokonsume po ng creamline ice cream, hindi hundreds, kundi 1,000. Yun po talaga. Ang nadagdag po sa aking kuryente, sa bill ng kuryente is 1,000. Nung dumating po yung creamline ice cream. Every month, ang binabayaran ko na po is 2,000 and above. 2,000 to 2,200 na po yung binabayaran ko na kuryente. Ngayon, ang babayaran ko lang po is 2,010.91. So, 2011 ang babayaran ko ngayon. Kasi, 4 na araw yata yung brand out, lahat-lahat. 3 days yung bagyo, tapos meron pang 1 day na nag-clearing operation sila. So, 4 days po yung brand out. Ang babayaran ko lang po is 2,010 pesos. So, pero kung dire-diretso yan, kung wala pong brand out, 1,200, minsan po nagto 2,400 pa. So, iba-iba po. Promise, from 1,200, nung dumating po yung creamline ice cream, 2,000 na po and above. Hanggang 400 lang naman. Hindi pa naman ako umabot ng 2,500. Hanggang 2,400 po yung nagiging bill ng kuryente na. Ang tanong, Madam, hindi ka ba lugi niyan? Ang laki ng tinaas ng kuryente mo. Hindi ka ba lugi? May kinikita ka pa ba? tsaka nagdadalawang isip sila na huwag na lang ako magkukuha ng ice cream kasi malakas sa kuryente, mataas sa kuryente, hindi ko alam kung magiging mabenta pa yan o ano, diba? Baka abonado pa ako pambayad ng kuryente. Ayan, ang ginagawa ko po sa ice cream para hindi naman tayo malugi, diba? Kasi ang suggested price po nila is 10%, parang hindi makatarungan. Pero sila na, ang creamline ice cream naman po hindi naman po mahigpit pagdating sa mga pricing. So, bahala na kami kung susundin namin yung presyo nila or dadagdagan namin. So, nasa sa amin na po yun. Kung ano po yung gusto kong ipresyo, okay lang po sa kanila. Ang suggested price po nila is only 10% ang patong. Syempre, nung bagong-bago pa lang yung ice cream ko, hindi pa naman ganun kabenta, and lalo na po pag mga tag-ulan, syempre malamig, hindi po mabenta. So, ako po, nag-fix po ako sa 40%. Ay, ang laki naman. Ang laki naman pumatong ng ice cream, madam. Yan yung mga comment. So, sa 40% po, hindi na po masama yun.
40% yung ginawa ko. Bakit? Bakit, madam? Ang taas. Hindi po mataas. Kasi sa 20%, inilalagay ko yung para sa kuryente. Oo, mayroong subsidy si Creamline. Pero kapag kumota ka, paano kung hindi ka kumota? Saan ka kukuha ng pang-abono mo sa kuryente mo? Diba? Lalo na pag mga tag-ulan, ganyan, malamig ang panahon. Siyempre, gagawa tayong paraan. Diskartehan na natin kung paano. So, sa 40% po rin, yung 20%, nilalagay ko po yung sa kuryente. Dinadagdag ko po yung sa kuryente. Then, yung 20%, yun yung kita. Then, pagka sa mga panahon na hindi siya mabenta, so, bawi-bawi lang. 'Di ba? Yung 20% na kita ko, syempre napupunta pa yun sa kuryente. Kasi nga hindi masyado mabenta, 'di ba? Kaya i-finix ko po siya ng 40%. Nagigets po ba? So yun, ganun. Pero kung mabenta naman, di bawing-bawi. Meron ng quota, meron ng subsidy. Quota-quota pa tayo, 'di ba? So yun. Pero kung hindi siya mabenta, so sa 40%, ang napupunta po ng kuryente is 30% doon. So kahit papaano meron pa rin po akong kita na 10%. Ganun. So kaya pinix ko po siya ng 40% kasi malaki po talaga yung nako-consume niya kuryente. So kailangan po nating diskartehan kung paano masusolusyonan yung ganun. So dito po walang problema. Yung 600 to 800 na nako-consume niya sa kuryente, wala po problema kasi yung soft drinks, bawing-bawi, mabentang mabenta. Diba? Tsaka yung mga frozen foods ko dyan, mga frozen product ko, mabenta. So, I hope malinaw po sa inyo kung ano po yung ginagawa kong diskarte para sa aking ice cream, paano ko nasusolusyonan yung aking mataas na kuryente, mataas na konsumo ng kuryente. So, at kung magkano yung mga nako-consume. So, itong ref po na ito is from 600 to 800 yung nako-consume niya, yung na-add sa bill ng kuryente ko, itong ref po na ito. And then, yung sa Creamline ice cream na just freezer is 1,000 to 1,200 ang na-add, ang nako-consume niya. Talaga. Itong bill ko na to, babayaran ko to bago mag-due date ng August 30. Kasi kapag pinalagpas ko to ng August 30, may surges, may charge fee na 61 pesos. So sayang, diba? Kaya kailangan before due date bayaran ko to. Kasi sayang yung 61 pesos. Kita din yun sa ice cream or sa frozen product or sa soft drinks or sa ice cream. Diba? So sayang pa din. Okay? And then yung patong ko po sa mga soft drinks is 20%. Sa mga frozen product naman po is add 10 pesos po ako sa mga hotdog, tocino, longganisa, ayan. Sa yung mga may manok baboy pa po kasi ako. Yung manok baboy ko 20 pesos. Add ako 20 pesos kasi bibili pa yun sa palengke. Bit-bit ko mabigat. Kaya okay na yung 20 pesos. So ayan. I hope may natutunan kayo sa aking video na about sa mga konsumo ng kuryente. So yan. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.